Sa isang tahimik na baryo sa Iloilo, nakasanayan na ng mga tao ang simpleng buhay. Umaalimbukay ang usok mula sa kalan ng mga naglulutong pamilya, habang ang matatandang nakaupo sa mga duyan ay nagkukwentuhan tungkol sa mga lumang alamat. Sa kabila ng saya ng kapistahan, may mga takot na hindi basta-bastang nawawala, lalo na kapag dumidilim na ang langit at nagsisimula ng kumulog sa diwa ng mga matatandang naniniwala sa aswang. Si Miguel, isang binatang matagal nang hindi umuuwi sa kanilang baryo, ay dumating para makisaya sa piyesta. Malakas siya, may pinag-aralan at hindi naniniwala sa mga pamahiin. Para sa kanya, ang mga kwento ng aswang ay katang-isip lang, panakot ng matatanda sa mga batang mahilig magpagabi sa lansangan. Ngunit para kay Lolo Pilo, ang matandang albularyo sa baryo, hindi lang basta kwento ang mga iyon. Kung may makikita kang kakaiba ngayong gabi, huwag mong ipagsawalang bahala, babala ni Lolo Pilo kay Miguel habang nakaupo sila sa harapan ng lumang bahay ng kanyang lola. Tumawa lang si Miguel. "Lolo, panakot niyo lang yan," sagot niya bago bumalik sa umpukan ng kanyang mga dating kaibigan. Habang lumalalim ang gabi, lalong naging masaya ang kasayahan. May inuman, may sayawan, at naglalaro ang mga bata sa ilalim ng mga parol na nakasabit sa daan. Ngunit sa di kalayuan, sa gilid ng madilim na kakahuyan, may isang pares ng matang matalim ang nakamasid sa kanila. Si Enzo, ang matalik na kaibigan ni Miguel, ay isang mahilig sa hamunan. "Tara, Miguel, sa likod ng simbahan tayo dumaan pa uwi. Mas mabilis doon," alok niya. Ang likod ng simbahan ay may lumang punso na iniiwasan ng mga taga-baryo. "Huwag dyan!" sabat ng isang matandang nakarinig sa kanila. "May nawawala dyan dati pa. Huwag kayong matigas ang ulo." Ngunit natawa lang ang dalawa. Sa isip ni Miguel, paano pa ba siya maniniwala sa aswang kung 100 beses na siyang dumaan doon noong bata pa siya? Naglakad silang dalawa sa madilim na daan. Ang ingay ng piyesta ay unti-unting humina, napalitan ng kaluskos ng dahon at huni ng mga kuliglig. Habang naglalakad, biglang napatigil si Miguel. Sa gilid ng kanyang paningin may gumalaw. "May nakita ka?" tanong ni Enzo, halatang nagbibiro. Pero hindi sumagot si Miguel. Naramdaman niya ang biglang lamig ng hangin, ang paggalaw ng anino sa pagitan ng mga punong kahoy. Hanggang sa biglang may tumapik sa kanya, mabigat, malamig, at may matalim na kuko na bahagyang lumapat sa kanyang braso. Napaatras siya, hinawakan ng kanyang braso kung saan siya tinapik, at napansing may bahid ng dugo ang kanyang balat. Nang bumaling siya kay Enzo, nanlaki ang mata ng kaibigan. "Miguel, may sugat ka!" Bulong nito, nanginginig ang tinig. Napatingin si Miguel sa paligid. Walang tao. Walang ibang dapat na nandoon. Ngunit ang bigat ng tapik ay totoong-totoo, at ang dugong nasa kanyang braso, hindi sa kanya. Mabilis na lumingalinga si Miguel, pilit na inaaninag kung may ibang tao sa paligid. Pero tanging si Enzo lang ang kasama niya. Walang sinuman sa dilim, walang aninong gumagalaw maliban sa kanila. Pero naramdaman niya ang tapik na yon, mabigat, malamig, at ang dugong nasa braso niya ay hindi kanya. "Enzo, umalis na tayo rito," bulong ni Miguel, pero halata sa boses niya ang panginginig. Sa unang pagkakataon, bumigat ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa takot o may kakaibang presensyang bumabalot sa lugar. Nagmadali silang lumabas sa makipot na daan sa likod ng simbahan, hindi na lumilingon. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat tunog ng mga kulisap, pakiramdam nila ay may sumusunod sa kanila. Hanggang sa wakas, narating nila ang mas maliwanag na bahagi ng baryo. Doon lang sila nagpakawala ng buntong hininga. Baka nahulog ka sa sanga, kaya nagasgas ka." Suhestyon ni Enzo, halatang sinusubukang kumbinsihin ang sarili, pero umiling si Miguel. "Hindi, tol. Hindi ako nadapa. May tumapik talaga sa akin," sagot niya habang tinititigan ang bahid ng dugo sa kanyang balat. Wala namang sugat, walang gasgas. Ang dugo, kanino galing?
Kinabukasan, nagising si Miguel sa ingay ng mga nag-uusap sa labas ng bahay ng kanyang lola. Lumabas siya at nakita ang ilang kapitbahay na nagbubulungan. May kakaibang tensyon sa hangin. Ano pong nangyari? Tanong niya kay Aling Petra, ang matandang nagtitinda ng kakanin. Nawawala si Thomas, yung nagtitinda sa palengke. Sagot nito, ibinaba ang boses na parang ayaw marinig ng iba. Kahapon pa siya hindi umuuwi, huling nakita sa may simbahan bandang hating gabi. Napatingin si Miguel kay Enzo, nakalalabas lang din ng bahay. Nagkatinginan sila, hindi na nila kailangang magsalita, pareho nilang alam kung anong lugar ang tinutukoy ng mga tao. Nagsimulang gumapang ang kilabot sa likod ni Miguel, gabi ng pista, likod ng simbahan, at isang nawawalang lalaki. Nagsalita bigla si Lolo Pilo mula sa sulok, ang boses ay may halong bigat. May kumikilos na naman, sabi nito, habang nakatitig kay Miguel na parang may gustong iparating. Napalunok si Miguel. Hindi na niya alam kung kaya pa niyang paniwalaan ang mga pamahiin. Pero sa gabing iyon, sa madilim na daan sa likod ng simbahan, may isang bagay siyang natitiyak. Hindi sila nag-iisa. Pagkalipas ng ilang oras, mas dumami pa ang tao sa labas. Ang ilan ay may dalang gulok at sulo, handang maghanap kay Tomas. Ang iba naman ay nananatili sa kanilang bahay, mahigpit na nakapinid ang mga bintana at pintuan. Sa kabila ng ingay ng usapan at pag-aalala, tahimik lang si Miguel. Hindi mawala sa isip niya ang topic na naramdaman niya kagabi, ang malamig at matalim na haplos na nag-iwan ng dugo sa kanyang balat. Si Enzo naman ay halatang hindi mapakali. Miguel, paano kung may kinalaman tayo rito? Bulong niya, sabay sulyap kay Lolo Pilo na tila nakikinig sa kanila kahit hindi nakatingin. Dumaan tayo ron kagabi, tapos biglang may nawala. Ano yung dumampi sa'yo? Baka, huwag mong tapusin yan, putol ni Miguel. Pinilit na huwag pansinin ang takot na bumibigat sa kanyang dibdib. Pero hindi niya maalis sa isip ang posibilidad. Habang bumabagsak ang hapon, napagdesisyunan ng ilan sa mga lalaking taga-baryo na pumunta sa kakahuyan malapit sa simbahan. Isinama si Miguel kahit hindi siya sigurado kung gusto niyang malaman ang sagot. Habang lumalalim sila sa masukal na daan, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam, parang pinagmamasdan sila. Ang hangin ay lumamig at ang tahimik na paligid ay parang nagbabadya ng hindi maganda. Napahinto bigla si Mang Efren, ang isa sa mga pinakamatandang mangingisda sa baryo. May naamoy ba kayo? Tanong nito habang nakakunot ang noo. Napangiwi si Miguel. May kakaibang amoy ang pumuno sa hangin, maalat na parang dugo at bulok na parang nabubulok na karne. Napalunok siya. Dahil sa amoy pa lang, alam niyang malapit na sila sa isang bagay na hindi nila gustong makita. Mas lalong bumigat ang hangin habang patuloy silang naglalakad sa makitid na daan sa kakahuyan. Ang araw ay halos lumubog na at ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid. Ang amoy ng bulok na karne ay lalong tumindi, dahilan para magtakipan ng ilong ang ilan sa kanila. Pero hindi lang ito simpleng amoy. Parang may kasamang lagkit sa hangin, isang pakiramdam na parang dinidikit mismo sa balat nila ang nakaririmarim na baho. Napahinto si Miguel nang may marinig siyang mahina pero matinis na tunog mula sa unahan. Para bang may humahagik-hik sa pagitan ng mga puno, isang halakhak na parang nanggagaling sa kung saan-saan. Napalingon siya kay Enzo at halatang narinig rin ito ng kaibigan niya. Hindi ito ordinaryong tunog. May tao ba yon? Bulong ni Enzo, halos hindi maihakbang ang mga paa. Si Mang Efren, na may hawak na gulok, ay tumingin sa paligid. Kung tao man yan, hindi siya nag-iisa, sabi nito, mabigat ang boses. Biglang may humagibis sa likod nila, isang anino, mabilis, at halos hindi mahuli ng mata. Napamura si Miguel at napaatras. Narinig niya ang mabilis na paghinga ng mga kasama niya, ang pagpintig ng sariling puso niya sa kaba. Mabilis niyang inikot ang paningin pero wala siyang makita, hanggang sa isang pigil na sigaw ang pumutol sa katahimikan.
Isa sa kanila, si Tio Andoy, ay nakatayo sa may gilid ng daan, nanginginig at nanlalaki ang mga mata. Nang sundan nila ang direksyon ng tingin nito, doon nila nakita. Sa ilalim ng isang nakahandusay na punong kahoy, may isang nilalang na nakaupo. Marahan itong nakayuko, parang may nginangat-ngat sa lupa. Nang maramdaman nitong may nakatingin, unti-unti itong lumingon. At doon, sa liwanag ng papalubog na araw, nasilayan nila ang mapula at lumulutang na mga mata nito. Walang nakagalaw, ang mga mata ng nilalang ay tila nagsusunog ng butas sa kanilang mga kaluluwa, mapula, parang nag-aapoy sa dilim. Ang katawan nito ay balingkinitan, ngunit matigas. Ang mga daliri nito'y mahahaba at ang kuko'y matutulis na parang panghilis ng laman. Sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, nakita nilang may dinudurog itong kung anong bagay sa lupa, isang buto. Biglang napaatras si Enzo, natapakan ng isang tuyong sanga. Napalakas ang pagkalagot nito at sa isang iglap, dumapo ang tingin ng nilalang sa kanila. Hindi na ito nakayuko. Unti-unti itong tumayo at sa paggalaw nito, nabunyag ang isang bagay na nagpahina sa tuhod ni Miguel. Sa tabi ng nilalang, bahagyang natatakpan ng mga dahon, ay isang katawan. Basang-basa ng dugo, walang saplot sa itaas, at may kagat sa leeg, si Thomas. Si Mang Efren ang unang bumunot ng gulok. "Umalis kayo rito!" Sigaw niya habang unti-unting umatras. Pero bago pa sila makatakbo, sa isang iglap, gumalaw ang nilalang. Napakabilis nito. Sa isang kisap mata, nasa harapan na ito ni Mang Efren. Napatili ang isang kasamahan nila at bago pa makapag-react si Miguel, tinulak ni Enzo ang braso niya. "Takbo!" Sigaw nito. Mabilis silang nagkanya-kanyang takbuhan sa iba't ibang direksyon, pero sa gitna ng kaguluhan, napatigil si Miguel nang marinig niya ang isang pamilyar na tinig. Isang mahinang boses na tumatawag sa kanya mula sa kakahuyan. "Miguel!" Napalingon siya at halos manlambot ang kanyang mga binti sa nakita niya. Sa pagitan ng mga puno may isang anino. Mabagal itong lumalapit. Isang pamilyar na anyo, isang taong hindi na dapat narito, ang kanyang ina. Pero hindi ito maaring totoo. Matagal nang patay ang kanyang ina. Siya mismo ang nakakita ng ilibing ito. Napaatras siya, nanginginig, habang papalapit ang anino. Sa gilid ng kanyang paningin, naaninag niyang ang nilalang na may pulang mata ay hindi na sila hinahabol. Nakatingin ito sa direksyon ng anino, tila natigilan. At sa loob ng isang saglit, napagtanto ni Miguel na ang kinatatakutan nilang halimaw ay hindi lang ang dapat nilang alalahanin. Dahil sa dilim ng kagubatan, may ibang bagay na nagising. At mas matindi ang pakiramdam niyang hindi ito basta aswang. Tumigil ang mundo ni Miguel. Hindi siya makagalaw, hindi siya makatakbo. Ang anino ng kanyang ina ay unti-unting lumalapit. Ang yapak nito halos hindi marinig sa makapal na dahon sa lupa. Ngunit sa kabila ng anyo nitong pamilyar, may isang bagay na hindi tama. Ang mukha nito'y bahagyang natatakpan ng anino at ang mga mata hindi niya makita. "Miguel!" Muling tawag nito, mahina ngunit malamig, nanginginig siyang umatras. "Hindi! Hindi ikaw iyan!" Bulong niya, pilit na kinukumbinsi ang sarili. Pero sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang ang nilalang na may pulang mata ay hindi na gumagalaw. Para bang ang anino ng kanyang ina ay mas kinatatakutan nito kaysa sa kanila. Si Enzo, na nasa di kalayuan, sumigaw, "Miguel, halika na! Ano bang ginagawa mo?" Pero hindi siya makasagot. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niyang ang anino ay unti-unting umaabot sa kanya. Hindi ito nagmamadali, pero bawat hakbang nito ay parang bumabali sa katotohanan. Hanggang sa dumapo ang malamig nitong kamay sa kanyang braso, katulad ng tapik na naramdaman niya noong gabi ng pista. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat. Ang pakiramdam ng tapik, ang bigat nito, ang bahid ng dugo sa kanyang balat. At biglang nagising ang isang matagal nang nakabaong alaala. Ang gabing namatay ang kanyang ina.
Hindi siya namatay sa sakit, hindi siya namatay sa aksidente. Siya ay kinuha, at ang kumuha sa kanya ay ang parehong nilalang na ngayon ay nakatayo sa kakahuyan, ang nilalang na may pulang mata. Dahil bago ito naging halimaw, minsan ito rin ay isang tao. Napaatras si Miguel, naintindihan na ang dapat niyang gawin. Mabilis niyang kinalas ang kamay ng anino mula sa kanyang braso at tumakbo papunta kay Enzo. Takbo! Sigaw niya, hindi na lumilingon. Sa likuran nila, narinig nila ang isang malalim na pag-ungol. Isang tunog na hindi pangkaraniwan, hindi pangmundo. Naramdaman nilang kumulog ang lupa at sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang pumailan lang sa hangin. Ngunit nang lumingon si Miguel, wala na ang nilalang, wala na rin ang anino ng kanyang ina. Tahimik na ulit ang kagubatan, maliban sa paghinga nilang dalawa. At sa loob ng kanyang dibdib, may isang katotohanang bumibigat sa kanyang puso. Dahil kahit wala na ang halimaw, may isang tanong na naiwan. Kung hindi talaga yon ang kanyang ina, sino o ano ang tumapik sa kanya noong gabi ng pista? Habol pa rin ni Miguel ang hininga habang patuloy silang tumatakbo palabas ng kagubatan. Hindi na nila inisip kung may humahabol pa. Ang tanging mahalaga ay makalayo. Nang marating nila ang gilid ng baryo, saka lang sila tuluyang bumagsak sa lupa, hingal at nanginginig. "Tangina, Miguel!" bulong ni Enzo, pilit na tinutuyo ang pawis sa kanyang noo. "Ano yun?" Hindi agad nakasagot si Miguel. Gusto niyang sabihin na wala na ang halimaw, naligtas na sila. Pero paano kung hindi totoo? Paano kung hindi pa natatapos ang lahat? Dumating ang ilang kalalakihan mula sa baryo, dala pa rin ang mga gulok at sulo. "Nasaan si Mang Efren?" tanong ni Tio Andoy, halatang nag-aalala. Walang nakasagot. Sa buong pangyayari, hindi na nila alam kung nakasunod pa sa kanila si Mang Efren. Muli silang naghanap hanggang sa sumikat ang araw, pero walang bakas ng matanda. Sa halip, natagpuan nila ang isang bagay na nagpatindig sa kanilang balahibo. Sa may gilid ng simbahan, kung saan unang nangyari ang kakaibang tapik kay Miguel, may isang maliit na piraso ng damit, luma at kupas, at sa tela nito may bahid ng dugo. Napakagatlabi si Miguel. Hindi niya kailangang hawakan iyon para malaman kung kanino ito. Damit iyon ng kanyang ina. Sa loob ng maraming araw, hindi na mapakali si Miguel. Hindi na siya bumalik sa kakahuyan, hindi na rin siya lumapit sa simbahan tuwing gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong pa rin ang bumabagabag sa kanya. Kung hindi iyon ang kanyang ina, bakit tila ito gustong makipag-ugnayan sa kanya? Bakit hindi siya sinaktan nito? At higit sa lahat, paano nalaman ng nilalang ang pangalan niya? Lumipas ang ilang linggo, bumalik ang normal na buhay sa baryo. Wala nang nawawalang tao, wala nang usapan tungkol sa mga aswang. Parang isang panaginip lang ang lahat. Pero para kay Miguel, may isang bagay siyang hindi matatakasan. Tuwing gabi, sa kanyang pagtulog, sa katahimikan ng kanyang silid, nararamdaman niya pa rin ang malamig na tapik sa kanyang balikat. At sa dilim, may boses na bulong sa kanya, "Miguel!"